Yun, magandang araw. Unang araw ng Abril, April Fools. Yun. At punong-puno. May COVID ako. April Fools. April Fools. Kasama natin dito si Ate Jill. Bakit tayo Ate Jill? Ang ano. Ayan. At puno ang araw pero ngayon papunta tayo sa Kabalen para sa Crave and Company. At kakain ako ng sisig. April Fools. Maraming editing pagbalik. Kaya tingnan natin ang adventure. At ayun, sinong binabati mo, Jeff? Binabati ko yung mga may birthday ng April 1st. Hindi ko alam kung sino yun. Pero happy birthday sa inyo. Ayan. Excited din akong magpuntang Kabalen. Siguro, daanan na rin natin yung grand opening nung coffee shop ni na DK. Nakapunta Kailan? na ako. Ngayon, as in ngayon. Ayun. Oo. Ayun. So, saka bibili rin ako ng pandesal dun sa Harina. Yun ang paboritong ano doon. Yung parang, ano ba yun? Malunggay pandesal. Hindi ko lang Vegan? No, hindi. Hindi Ay, para sa akin. Para sa family. Yun. So, ayun. Enjoy the show. Ang ganap ngayon, nandito kami sa Kabalen, sa Wilson and Bathurst para mag-film ng Crave and Company. Yeah, featuring yung Kabalen at yung kanilang authentic sisig yan. So, well, napili ko lang to kasi nagsaserve sila ng authentic sisig. And being my family from Pampanga lahat. So, yan. Naghanap ako talaga ng authentic eh. Dito sa Canada at least. So, matatry natin mamaya. Sample nga Kapampangan. Hindi ako marunong eh kasi Canadian born ako eh. Hindi ko alam. May Kenny. Hindi ako marunong. And then mamaya pagbalik ng office, wala, mag-edit. Edit ko lang yung dalawang show ni Ate Cherry na nakalinya. Which usually takes the whole day. Sorry. Okay naman yung shoot. Sakto tayong rush hour ng Kabalen kaya maraming tao. Pero meron tayong sarili nating area na binigay ng social media team nila. Shoutouts! Pero yun nga, maganda actually pag busy ganyan, mas marami ka makuha ang shot sa kumakain. Medyo maingay pero okay lang. Perfect na siya para sa akin. Sige. Ako naman, try natin yung may atsara. Kasi meron ditong sides eh. Siyempre, yan. May papaya, may kaunting carrots. Ayan. Try natin. Dalawa yung camera natin, no? Yung isa kay Philbert, yung wide shot. Ito naman yung mga close-up shot. Kung sino yung nagsasalita, doon ako mag-focus. And mamaya pag nandun yung pagkain, yung mga action shots, yung susubo, yung mga dish, mga halo-halong ganun. Parang pang cutaway lang. Kunyari, for sure, sasabihin nila, masarap tong sisig na to. Pero imbis na yung face lang nila yung makikita, cut natin doon sa shot ng sisig na, kasi pag pinanood ng mga tao, super close-up sa mga phone o sa TV, nakita na yung sobrang lapit ng shot ng pagkain. Siguradong magugutom din sila. So, dinala kami ni Kuya Anjo dito para magkaroon ng para bumili ng snack. Eh, medyo nag-crave yata si Kuya Anjo. Siya yung nag-aya. So, palagi na lang kasi kami sa office eh. So, sabi niya, tara Dre, bili tayo ng food. Sabi ko, sige, pang IRL. Wala na kasi kami mga IRL eh. Ubus na kami. Cut. Thank you. Okay, I'll mark it for you then. Yeah. Is one this is mark? chicken? Chicken, regular spicy. Okay, so you have beef chicken. And this one is extra spicy beef. Extra spicy? Yeah, and this is vegetable.
Okay. Good? Yeah, Anything all else? good. That's everything. Okay, that's $9.20. Okay. So, kuya, anong nabili mo? So sa akin, regular, spicy, beef. Tapos, dalawang regular spicy, isang non-spicy, sa isang vegan. Ano yung pinaka... Hindi. Ano yung favorite mo? Favorite ko is yung regular spicy. Actually, ito na-discover namin. Kasama ko si Lou nung na-discover namin to. Kasi pagka kagandahan din, nasa area kami na maraming masasarap na pagkain dito sa Filipino TV. Kasi nasa Markham. Markham, isa sa mga spot. So, itong Tasty ng George Tasty, yun yung tawag. Dati, meron pa tong mga jerk chicken na mga binibenta. Tapos after ng pandemic, nawala na. Tapos, so yun. So pag nasa budget ka tapos ayaw mong gumastos ng mahal, ito, usually patties, okay na. Kasi yung patties nila, ang laki na di ba? Parang ang laki na ng bawat patties. So, yan. Itong patties din, favorite din ni Miles. So, lagi ko siyang inuuwian. Minsan, box yung mga binibili ko dito. Pero, yan nga, pag yung talagang kumain ka na, tapos parang budget lang talaga, di ba? Under $10. Affordable. Patties, man. Patties, man. Tapos, titikman ko sa loob ng car. Mamaya na. Extra spicy daw. Hindi ako na-spicyhan. Budol. Hindi, joke lang. Sarap. Wala na. So ngayon, gagawa uli ako ng From the Vault. And ang ginagawa ko dito din is ini-explain yung mga kanta na na-feature. Yung iba sa kanila talagang personally nag-reach out para ma-feature sa mga shows namin. And as I was going through their performances, naisip ko, this deserves another listen. Ang daming mga solid na kanta, mga magagaling na banda, na baka hindi nyo pa napapakinggan. Ang kagandahan, ang parang isa sa mga favorite ko ngayon na ni-revisit is yung Paramdam. Ang ganda kasi ng ang ganda ng ibig sabihin ng Noisy Toys. Yung Paramdam kasi is ang storya ng kanta mismo. Ano yun medyo punk. Mahalimutan mo kaya ko agad. So, ang nagsasalta is yung namatay. So, naiwan niya yung pamilya niya. Nasa moment in time siya noon na namatay siya, ano mangyayari ngayon? Diba? So, parang pinagmamasdan niya yung pamilya niya, tapos, kumbaga, nasa second life na siya. Ang gaganda nga, lalo pag nagda-dive into tayo sa mga kanta ng mga local artists na to. Kaya, yun, excited akong gawin ang From the Vault. Ayun, tapusin na natin siguro tong episode na to. Sana nag-enjoy kayo, mahaba-haba yung araw, pero busog ang mga tiyan. At pakita ko sa inyo, napa-take out pa ng authentic na Kapangpangan na sisig. At sabi ni Kyle ay, walang mayo. So, first time ako nakarinig noon. Amoy na amoy ko. Kapangpangan daw talaga. Mikeni. Yan. So, saan naman kaya ang susunod natin na Crave and Company? Oo nga pala. Hindi na kami nakapunta kanina dun sa grand opening ni na DK nung coffee shop nila, Dean and Ruby's. Medyo kinapos pero papasyal kami dyan. And check out nyo sila kung may kilala kayo na nandyan sa may Butters and Wilson. May bagong bukas na coffee shop. Actually, pumunta na ako nung soft opening. Ayos na ayos. Ang sarap ng kape at napakaaliwalas ng lugar. Ayun. Maraming salamat at magkita-kita tayo bukas.